Sa isang syudad ng Pakistan na Mingora, nakatira ang batang babae na nagngangalang si Malala Yousafzai, isang batang sumunod sa yapak ng kanyang ama na isang guro at aktivista. Nais niya ring ipaglaban ang kanyang karapatan na makapag-aral kahit babae pa siya. Dahil para sa kanya, ang edukasyon ay para sa lahat, walang pinipili. Ang kanyang ama naman ay nagtatag ng isang paaralan na para sa kababaihan, ang Kushal Girls High School. Mahalaga ang edukasyon para sa ating lahat, anak. Kaya Malala, itinatag ko ang paralang ito sa mga kababaihan na gustong matuto kagaya mo. Kaya dapat lang anak na makinig ka sa papa mo. Wala kaming ibang gusto kundi magandang kinabukasan para sa'yo. Ang lugar na Mingora, Pakistan ay napakagandang lugar. Ngunit ito'y nagbago nang dumating ang Taliban o Tehrik-i-Taliban Pakistan. Ito'y grupo na naglalayong kontrolin ang Pakistan at gustong bombahin ang kanilang lugar, pati na rin ang paaralang Kushal Girls National High School. Para kasi sa mga Taliban, ang mga kababaihan ay walang karapatang mag-aral o ni humawak ng papel. Ayos na bang lahat? Huwag tanga-tanga ha. Ayos na yan. Tara na, bago pa tayo maabutan. Matapos ang insidenteng pagbubomba sa lugar nila Malala at sa paaralang Kushal Girls High School, nagpalayo-layo muna sila Malala at ang kanyang pamilya. Sa pagbalik nila Malala sa kanilang lugar ay naghayag ng talumpati si Malala na inilatha sa buong Pakistan. Gamit ang pangalang Gul Mackay, nagsalaysay si Malala sa kanyang karanasan habang sinisira ng Taliban ang kanilang lugar. Anong karapatan ng mga Taliban alisan ako ng karapatang mag-aral? Tao ako at nais din matuto. Dahil para sa akin, ang pansulat at papel ay isang napakalakas na sandata. Gagamitin ko ang aking kaalaman upang ipaglaban ang aking karapatan. Habang kaliwat kanan ang mga natatanggap na interview kay Malala, siya ay mas lalong nakilala at di nagtagal pinarangalan siya ng award na National Youth Peace Prize. Malala, anong masasabi mo sa mga kabataang nawala ng pag-asa sa pag-aaral? Malala, gaano kahirap ang iyong pinagdaraanan? Malala, ano ang masasabi mo ngayon ikaw ay isang inspirasyon? Lumipas ang maraming taon habang pauwi galing sa paaralan si Malala kasama ang kanyang kaibigan nang biglang Nakikita mo ba yung batang yan? Oo naman, boss. May mata ako eh. Asan ba dyan, boss? Yang nagdadala ng libro? Ano ba? Alam niyo na kung sinong tinutukoy ko? Saan po dyan, boss? Tatlo yan eh. Teka nga, saan nga yung isa nating kasama? Ano ba? Ang tagal. Ako na nga lang. Kung wala ka nang maintindihan, kung wala ka nang makapitan, kapit ka sa Nasaan ang anak ko? Malala? Malala? Ito ba ang anak ko? Malala? Ba't mo ko iniwan? Malala? Tiyo, hindi po yan si Malala. Nasa loob po si Malala, inooperahan. Ganun ba?
Meron kaming malaking balita. Batang babaeng Pakistani na nagbigay ng inspirasyon sa buong mundo, kilala bilang si Malala Yousafzai, 15 anyos, ay binaril sa ulo ng armadong lalaking miyembro ng Taliban sa kadahilan ng naniniwala siya na may karapatan ang mga kababaihan na mag-aral. Ngayon nasa ospital tayo kung saan ay ginagamot pa si Malala. Sabi ng doktor wala naman daw damage ang utak niya at ngayon nagpapagaling pa siya. Catrice para sa Patrol Balita. Sinagot naman ng mga Taliban o Tehreek-e-Taliban Pakistan ang pagtangka nila sa buhay ni Malala. Dahil sa nangyari ay nagpatibay ito sa Right Education Bill ng Pakistan at naitatag ang Malala Fund, naglalayong suportahan ang edukasyon ng kababaihan at dahil dito mas lalo pang nakilala si Malala di lang sa Pakistan at buong mundo. Sa ika-16 o 16th birthday ni Malala ay nagsalaysay siya sa kanyang karanasan matapos mabaril sa ulo ng mga armadong Taliban. Minsan na nila ang pinagtangkaan ng buhay ko. Akala nila ay isang bala ang magpapatahimik sa akin sa pagsulong sa karapatan na edukasyon. Ngunit nagkakamali sila sapagkat nawala lahat ng takot at panghihina. Bagkus ito'y napalitan ng lakas, kapangyarihan at pag-asa. Dahil sa nangyari ay mas naging matatag ako. Naging matatag na harapin ang pagsubok sa buhay.